Opisyal nang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagdating ng makabagong armas ng Estados Unidos sa bansa, ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMESIS. Dumating ito sa Pilipinas noong Martes na sinabayan pa ng pagdami ng mga dayuhang kalahok mula sa Australian Defence Force. Ayon sa tala, tinatayang 200 personnel mula sa ADF ang dumating upang makibahagi sa mga isinasagawang joint military exercises. Isang malinaw na indikasyon ng lumalalim na ugnayang militar sa pagitan ng tatlong bansa, Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Ngunit ang pinakapinag-uusapan sa lahat ay ang high-tech na sistema ng missile na ito na ngayon nasa mismong teritoryo na ng bansa. Ang Nemesis ay hindi ordinaryong missile launcher. Isa itong mobile unmanned missile system na may kakayahang magyunsad ng naval strike missiles na may pambihirang precision o accuracy. Ang mismong armas ay nakakabit sa isang unmanned joint light tactical vehicle. Isang sasakyang militar na hindi na kailangang sakyan ng sundalo, kaya't lubhang ligtas at angkop sa mga modernong digmaan. Dahil sa pagiging mabilis, stealthy at deadly ng sistemang ito, kayang-kaya nitong magsagawa ng mga operasyon nang hindi kaagad natutunton o natatarget ng kalaban. Sa teknikal na aspeto, may kakayahan ng Nemesis na umatake ng higit sa 100 nautical miles mula sa baybaying dagat o sa mga piling lokasyon sa mga isla. Sa layo pa lamang nito, isang malinaw na bentahe na agad para sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado, dahil maari nitong abutin ang mga barko ng China na naglalayag sa mga pinagtatalunang bahagi ng South China Sea. At ang pinakabahala para sa China, magagawa ito ng Nemesis nang hindi man lang nalalantad ang mga tropang Amerikano sa posibleng ganting atake. Sa madaling salita, nakakatama ito mula sa malayo habang ang mga operator ay nananatiling ligtas sa likod. Hindi tulad ng mga nakasanayang joint military exercises na bawang panay simulasyon o pagsasanay lamang, ang deployment ng NMES ay isang malinaw na hakbang ng agresibong deterrence. Hindi na ito bahagi lamang ng routine military drills. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihang militar at isang direktang mensahe. Handa ang Estados Unidos na protektahan ang kanilang mga interes sa rehiyong ito, lalo na laban sa lumalakas na presensya ng China. Sa panahong patuloy ang tensyon sa pagitan ng Beijing at mga kaalyado ng Amerika, ang pagkakaroon ng ganitong klasing armas sa teritoryo ng Pilipinas ay hindi maikakailang may mas malalim na layunin. Kaya nga tinatawag ng ilan ang NMESI bilang Ghost Warrior. Hindi ito dahil sa hitsura nito, kundi dahil sa kung paano ito gumalaw at umatake. Tahimik ngunit mapanira, hindi madaling makita ngunit napakalakas ng epekto. Isang perpektong halimbawa ng makabagong gera kung saan hindi na kinakailangan ng sabayang sagupaan. Ang simpleng presensya pa lamang ng NMESIS sa mga piling lokasyon sa Pilipinas ay sapat na upang magdulot ng pagbabago sa estratehikong kalkulasyon ng mga karatig bansa, lalo na ng China. Kung tutuusin, ang ganitong mga sistemang hindi madaling matukoy ngunit kayang humadlang sa galaw ng kalaban ay isang malaking asset sa modernong warfare. Para sa Timog Silangang Asya, partikular na sa Pilipinas, ang pagdating ng NMESIS ay isang game changer. Sa gitna ng mga patuloy na panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino at sa mga dokumentadong insidente ng panunulak, pagharang at water cannon attacks sa West Philippine Sea, ang paglalagay ng ganitong klasing armas ay may tuturing na isang matibay na pahayag ng paninindigan. Hindi lamang ito depensa sa teorya. Ito ay konkretong pagsuporta sa soberanya ng Pilipinas at sa panig ng mga bansang nagnanais mapanatili ang kalayaan sa rehiyong matagal nang binabalot ng tensyon. Ngunit higit sa lahat, ang deployment na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Kung dati ay limitado lamang ang presensya ng Amerika sa mga pasilidad ng EDCA, ngayon ay may dalang tunay na puwersa. Mga high-tech na armas na kayang bumaligtad sa dynamics ng kapangyarihan sa buong Indo-Pacific. At sa panahon ngayon, kung saan ang bawat hakbang ay sinusukat
at binibigyang kahulugan ng mga kapangyarihang tandaigdig. Malinaw na ang presensya ng NMAES sa Pilipinas ay hindi basta-basta lamang. Isa itong anino ng isang mas malawak at mas mapanlikhang estratehiya. Isang hakbang na maaaring pumigil sa digmaan o, kung hindi mag-iingat ang lahat, ay siyang maging mitsa ng susunod. Sa ganitong konteksto, hindi maiiwasan ang tanong, ito ba'y depensa o probokasyon? Iyon ang tanong na patuloy na sumasagi sa isipan ng marami. Ngunit kung may isang bagay na tiyak, ito'y ang katotohanang hindi na dati ang laro sa Indo-Pacific. At ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Nemesis, ay isa na ngayong mahalagang piyesa sa napakadelikadong chessboard ng pandaigdigang kapangyarihan. Sa mata ng mga eksperto sa geopolitics, hindi na basta-basta maaaring baliwalain ang papel ng Pilipinas sa larangan ng pandaigdigang seguridad, lalo na sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakaibang lokasyon ng bansa, isang arkipelagong binubuo ng mahigit 7,000 isla na tila likas na harang sa pagitan ng China at ng pag-abot nito sa mas malawak na bahagi ng Pacific Ocean. Ang heograpiyang ito ang siyang ginagawang sentro ng estratehikong interes ang Pilipinas sa patuloy na sigalot sa South China Sea. Kung titingnan, ang bawat isla ay maaaring magsilbing outpost. Ang bawat baybayin ay maaaring maging launching point para sa mga defense operations. At ngayon, hindi na ito pawang teorya lang. Ito ay isinasakatuparan na. Matapos ang mga taong nanahimik at tila nag-aalangan, muling pinatatag ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang kanilang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinahihintulutan ang Estados Unidos na gumamit ng piling base militar sa Pilipinas para sa kanilang strategic operations. Ngunit ang malaking kaibahan ngayon, hindi lang tropa ang kanilang dala, kundi pati ang mga high-tech na kagamitang militar na tulad ng NMESIS. Isang sistema ng armas na may kakayahang baguhin ang balanse ng puwersa sa rehiyon. Ito ay indikasyon ng mas malalim na pagtutulungan, hindi na lamang sa pamamagitan ng papel o diplomatic statements, kundi sa pisikal na presensya ng lakas militar. Ang pagkakabit ng NMESIS sa piling mga isla sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng deployment. Isa itong direktang pahayag na ang mga Chinese warships na matagal nang malayang naglalayag at minsan ay namiminsala sa West Philippine Sea ay hindi na makakakilos ng walang kapalit. Ngayon, anumang galaw nila ay maaaring masapul ng missiles na may kakayahang tumama mula sa higit 100 nautical miles, kahit sila ay nasa gitna pa ng dagat. Ang mga isla ng Palawan, Zambales at maging ang mga base sa hilaga na malapit sa Taiwan ay pwedeng gamitin bilang launching point ng mga sistemang ito. Sa bawat paglapat ng missile launcher sa lupa, tumitibay ang posisyon ng Pilipinas bilang isang strategic linya ng depensa laban sa anumang agresyon. Ngunit ang mas mahalagang aspekto ng pangyayari ito ay ang pagbabagong unti-unting nararamdaman sa panig ng gobyernong Pilipino. Sa mga nagdaang taon, lalo na sa nakaraang administrasyon, nakita ang pagdikit ng bansa sa ekonomiyang iniaalok ng China, mga tulay, tren at iba pang infrastructure na sinusuportahan ng Beijing. Subalit ang patuloy na presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga karagatang saklaw ng soberanya ng Pilipinas at ang mga agresibong aksyon tulad ng pagharang sa mga mangingisda, water cannon attacks at pananakot ay nagudyok ng matinding backlash mula sa publiko. Ang kasalukuyang pamahalaan ay tila naramdaman ang pulso ng taumbayan at muling ibinaling ang direksyon sa mas mapagkakatiwalaang kaalyado, ang Estados Unidos. Hindi na nakapagtataka kung bakit ngayon ay mas bukas ang Pilipinas sa mas malalim na pakikilahok sa mga pandaigdigang alyansa na nakatuon sa seguridad. Sa katunayan, hindi na lang ito simpleng kasali. Ang bansa ay isa na ngayong pangunahing haligi ng Indo-Pacific Defense Architecture. Sa koordinasyon ng Estados Unidos, Japan at Australia, unti-unti nang nabubuo ang tinatawag na Anti-China Security Net.
isang estratehikong linya ng depensa na layuning hadlangan ang anumang agresibong ekspansyon ng Beijing. Sa netong ito, ang Pilipinas ay hindi lang checkpoint, kundi tagabantay. Habang dumarami ang mga military drills, habang lumalawak ang akses ng mga dayuhang kaalyado sa mga base militar sa Pilipinas, at habang patuloy ang deployment ng mga teknolohikal na armas tulad ng NMESIS, lalong lumilinaw ang bagong posisyon ng bansa sa pandaigdigang entablado. Ang dating tanong, kung tayo ba ay magiging saksi lamang sa girian ng mga makapangyarihang bansa, ay napapalitan na ng tanong kung paano tayo magiging tagapagpanatili ng kapayapaan sa harap mismo ng panganib. Sa ganitong talagayan, hindi nakatakataka kung bakit binabantayan ng mabuti ng mga eksperto, diplomat at militar mula sa buong mundo ang bawat galaw sa mga baybayin ng Pilipinas. Hindi na tayo nasa gilid lamang ng entablado ng kasaysayan. Tayo ay nasa gitna at bawat desisyon, bawat alyansa at bawat sandatang inilalapag sa ating lupa ay bahagi ng mas malaking laro. Ang larong tinatawag nilang Indo-Pacific Chessboard. Hindi maitatanggi na ang pagdating ng NMESIS sa Pilipinas ay nagpayanig sa mga estratehikong pundasyon ng rehiyon. At ang bansang unang nagpahayag ng pagkabahala ay ang China. Halos agad matapos ang kumpirmasyon ng deployment, sunod-sunod ang inilabas na pahayag ng Chinese state media na nagsasabing ang hakbang ng Estados Unidos ay isa raw direct provocation at isang malinaw na banta sa regional stability. Bagamat binibigyang katahimikan ng kanilang mga opisyal ang publiko sa pamamagitan ng mga diplomatikong pananalita, tila hindi na maitago ang tunay na agam-agam ng Beijing sa kung ano ang maaaring kahinatnan ng presensyang ito sa mga susunod na buwan o taon. Bilang tugon sa galaw ng Estados Unidos at Pilipinas, agad ding nagsagawa ang People's Liberation Army Navy ng mga snap drills sa South China Sea. Hindi ito ordinaryong military display. Ito ay kinabibilangan ng pagpapadala ng mga destroyers at reconnaissance aircraft sa mga lugar na tinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang maritime territory, ngunit itinuturing namang ilegal ng International Tribunal. Formal na tinawag ang mga ito na routine exercises. Ngunit sa totoo lang, ang timing at intensidad ng mga operasyon ay tila hindi basta pagsasanay lamang, kundi isang show of force, isang maingat ngunit mapangahas na pagpaparamdam ng kapangyarihan. Ngunit ang higit na nakakabahala ay ang mga ulat na lumalabas mula sa loob ng mismong Beijing. Ayon sa ilang analysts, sa kabila ng harapang katahimikan ng mga lider ng China, may namumuong panic at strategic recalibration sa loob ng kanilang mga defense circles. Ang dahilan, ang NMESIS ay hindi basta missile launcher lamang. Ito ay isang vessel slayer na kayang pigilan o buwagin ang anumang naval maneuver na balak isagawa ng Chinese Navy, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa paligid ng Taiwan. Dahil sa lawak ng sakop at mobility ng sistemang ito, hindi na pwedeng maglayag ang mga barkong Chino nang hindi iniisip ang posibilidad na sila'y biglang masapul mula sa isang isla ng Pilipinas. Ang deployment ng Nemesis ay hindi rin tinitingnang isolated event. Bahagi ito ng mas malawak na Indo-Pacific strategy ng Estados Unidos na sa mga nagdaang taon ay unti-unting isinakatuparan sa pamamagitan ng diplomatic at militaring koordinasyon kasama ang mga kaalyado nito. Sa ilalim ng Quad, isang alyansa ng US, Japan, Australia at India, mas lalong pinatibay ang ugnayan sa rehiyon. At ngayon, ang Pilipinas, na dating may kalayuan sa mga ganitong koalisyon, ay isa na sa pinakaaktibong bahagi ng estratehiya. Kalakip nito ang mas agresibong joint military exercises, paglalagay ng forward deployed assets, at higit sa lahat, ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng advanced radar systems, drone surveillance at satellite targeting upang gawing mas episyente at lethal ang kanilang strike capability sa anumang bahagi ng rehiyon. Hindi na lamang pangpanandalian ang layunin ng pagkakabit ng Nemesis sa Pilipinas.
Nabansagan na ito ngayon bilang Vessel Slayer, isang label na kaakibat ng respeto at takot mula sa mga naval analyst sa buong mundo. Ang ganitong pangalan ay hindi basta iniaatang sa kahit anong armas, kundi sa isang sistemang may kakayahang tuluyang baguhin ang dynamics ng dagat at pakikidigma. Dahil dito, inaasahan na ang presensya ng NMESIS ay hindi lamang mananatili hanggang matapos ang kasalukuyang joint drills ng US at Pilipinas. Bagkus, ito ay itinuturing na simula ng pangmatagalang military positioning ng Estados Unidos sa bansa. Isang matibay na hakbang upang salubungin ang anumang banta ng giyera sa hinaharap at siguraduhin na hindi kailanman magkakaroon ng absolute dominance ang China sa rehiyon. Habang patuloy ang palitan ng mga diplomatikong salita at pagpapakita ng lakas, nananatiling nakalutang ang malaking tanong. Hanggang kailan mapipigilan ang pagsiklab ng totoong labanan? Sa kasalukuyang estado, ang Indo-Pacific ay tila isang pressure cooker na unti-unting nilalagyan ng init ng estratehikong interes at alitan. Sa gitna ng lahat ng ito, naroroon ang Pilipinas, hindi na isang tahimik na tagamasid, kundi isa sa mga aktibong tagahawak ng posibleng mitsa o susi ng kapayapaan. Ang bawat missile launcher na nailalagay sa lupa, bawat radar system na naka-on, at bawat diplomat na nagbubulungan sa likod ng saradong pinto, lahat ay bahagi ng larong ito. Isang larong hindi na lamang tungkol sa teritoryo, kundi sa kapangyarihan, impluwensya at kaligtasan sa hinaharap.